Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Annual Income Tax Return Overpayment. Sa mga nakapag-file na po and pay kung merong babayaran ng kanilang mga annual income tax return, whether individual taxpayers or non-individual taxpayers, congratulations po! Mabuhay po tayo! Okay? Sana wala tayong penalty in the future. Okay? Sa mga hindi pa po nakakapag-file ng annual ITR hanggang ngayon, April 12, 2019. Katulad ko po, hindi pa nakakapag-file ng annual income tax return ko at hindi pa rin po nakakapag-file ng annual income tax return yung ating company, Accounting Tutorial Center, maaari pong magkaroon tayo ng tinatawag na overpayment. Okay? Yung sobra doon sa ating babayaran o nagkaroon tayo ng negative doon sa ating annual income tax return. Okay? Makikita nyo po yung annual income tax return natin sa left side ng ating ATC video. Hawakan nyo po yung annual income tax return nyo, whether for individual taxpayers or non-individual taxpayers, whether already filed or ipa-file pa lang. Makikita nyo po sa ating video, okay? Left side ng ating video, meron po kayong makikitang tatlong options. Kung napansin nyo po, tatlong options. Doon po sa baba ng aggregate amount payable or amount payable. Okay? Applicable po yung tatlong options na yan na naka-highlight po dito. Tignan nyo po yung annual ITR nyo sa mga overpayment or sobra. Sobra yung binayaran nating income tax. Kaya nagkaroon tayo ng overpayment sa salitang Ingles. No? So ano ba yung cause or sanhi ng overpayment ng ating annual income tax? Number 1, sobra yung binayaran natin in the previous 3 quarters. Remember, the tax compliance for income tax is not annual only. It is quarterly and annually. Tatlong quarters, first, second, and third, isang annual ITR, walang fourth quarter. Maaring sobra yung binayaran natin yung accumulated ng tatlong quarters tapos over dun sa ating annual ITR. Okay? Or, katulad ko, nangyari sa akin, mas malaki yung ating creditable withholding tax per BIR Form 2307 na galing sa client natin, customers natin, or buyers natin. So, nagkaroon tayo ng overpayment. Or, sobra talaga yung binayaran mo in the previous quarterly ITR simply because luma pa yung BIR Form 1701Q na nagamit mo. So, nung nag-amend ka by using the new BIR form, talagang overstated yung binayaran nating income tax in the previous quarter. Kasi yung old BIR Form 1701Q, 0 to 10,000 pesos, first bracket, 5% pa agad yung income tax. Pero yung new BIR Form 1701Q, because of our train law, up to 250,000 pesos, wala na tayong babayarang income tax. So, meron tayong overpayment. Nag-overstate yung binayaran nating income tax in the previous quarters. Tapos, yung ating binayaran in the previous quarters, if you experience, minaminus natin yan sa ating annual ITR. Kasi yung annual ITR natin ay annual. Annual sales, annual expenses. Kinukompute yung annual tax payable or tax due. Tapos, minaminus natin yung mga nabayaran in the previous quarters para hindi madoble. Pati yung mga BIR Form 2307 kung meron tayo, no? Para hindi rin madoble yung ating babayaran kasi advance tax natin yon. Tapos merong matitirang tax payable or tax due or tax payable. Okay? Kung mas malaki yung ating tax due. Okay? Makikita nyo po yung computation dito sa taas, di ba? We have tax due and total tax credit / payments. Kung mas malaki po ang tax due kumpara sa total tax credit / payments, we have tax payable positive. Okay? Kung equal naman yung tax due sa tax credit / payments o wala naman tayong totally tax due, 0. Or isang scenario pa, magkakaroon ng mas mababa yung ating tax due kesa sa total tax credit / payment or mas malaki ang total tax credit / payment over tax due, therefore, negative ka. Overpayment ka. Katulad ng nangyari sa akin sa 2017 annual ITR ko. Mas malaki yung creditable withholding tax per BIR Form 2307 sa mga clients natin, customers or buyers, yung tax due ko, magkano lang ba? 0.
Kasi may personal exemption pa ako noon 2017. Pero wala na po tayong personal exemption ngayon. Okay? So, kapag nag-overpayment ka, you have 3 options. Makikita nyo pa sa may bandang baba yung 3 options natin yan. Number 1 option, to be refunded. Ibibigay sa'yo ng gobyerno yung pera na overpayment mo. Okay? Sobra kasing binayaran mo, so i-refund ng ating government. Tama? Pangalawang option po ay to be issued tax credit certificate or TCC. Yung TCC, parang gift certificate yan. Instead na magbayad ka ng cash sa grocery store or mall, diba kapag meron kang GC, yun na lang ang pinambabayad natin, yung GC, tama? Ganon din po sa ating tax or tax credit certificate. Kung meron tayong tax na babayaran, instead na cash, tax credit certificate na lang. Okay? Pangatlong option po, makikita nyo, to be carried over as tax credit for next quarter/year. Ano yung pinagkaiba nung tatlo na yan? Ano rin yung best option na gagawin nyo? Okay? Kasi yung tatlo na yan ay either lang sa tatlo ang pagpipilian natin. Hindi lahat yan naka-X-mark. Okay? At applicable lang po itong tinuturo natin just in case overpayment kayo. Ako, malamang mag-overpayment ako. Kasi mas malaki yung mga withholding tax sa akin. Okay? Yung practice of profession ko. Kumpara sa aking taxable income, wala akong tax due. Kasi hindi naman aabot ng 250,000 pesos yung aking annual taxable income. So, wala akong tax due. Pero meron mga nag-withhold sa akin sa professional fees ko. So, meron akong overpayment ngayon. Mas malaki yung total tax credits / payments ko kumpara sa tax due ko na 0. So, may overpayment ako. Ito yung tatlong options ko. Katulad nyo po. Okay? Damputin nyo yung annual ITR nyo. Tignan nyo kung ano yung pinili nyo. Tignan natin kung ano yung magiging effect. Okay? Kapag ang pinili nyo po ay to be refunded or tax credit certificate, either of these two, abangan nyo na po, magkakaroon kayo ng letter of authority katulad ko. Okay? Letter of authority ko po yan. Ito po yung itsura ng letter of authority. Sa mga hindi pa po nakakakita, it is the first time na nakita nyo, sa akin po yan. Bakit ako nagkaroon ng letter of authority? In the first place, nag-apply kasi ako ng refund doon sa aking overpayment sa 2017 annual ITR ko. That is only 7,795. Okay? Actually, my main purpose doon kung bakit ako nag-apply ng tax refund, pambili namin ng refrigerator sa bahay. Okay? Pambili namin ng refrigerator sa bahay. Kaya ako nag-apply ng tax refund. Okay? Pero ang binigay sa akin ng Bureau of Internal Revenue, our RDO 18 Olongapo City, which is correct naman, letter of authority. Why? Because under Revenue Memorandum Order 19/2015, paki-take note po, RMO 19/2015. Legal basis. Kapag ang taxpayer ay nag-apply ng tax refund, subject yan sa mandatory audit. Mandatory audit. Whether you like it or not, mandatory audit yung ina-apply natin ng refund. Pero ang i-audit lang naman ng ating Bureau of Internal Revenue, under po ng Revenue District Office, yung in-apply mo lang ng refund. So, ang in-audit lang po sa akin ay income tax. Kasi income tax lang naman yung in-apply ko ng refund. Tingnan nyo po, basahin nyo po dito sa bandang gilid ko, may nakalagay mandatory audit. Under ng Revenue Memorandum Order 19/2015 yan. Okay? Sir, nakuha mo ba yung pera mo? Hindi. Hindi po. More than 1 year na po, hindi ko pa po nakukuha yung aking in-apply na tax refund. So, my remedy is mag-follow up doon sa aming RDO. Sana ma-follow up ko and mapagbigyan ako ng aming RDO. Okay? Kasi kapag nag-in-audit ka, karaniwan na ginagawa sa audit, pinapasa yung books of accounts, other accounting records, tapos bibigyan ka ng notice for informal conference, mag-meeting kayo, tapos bibigyan ka ng preliminary assessment notice, tapos bibigyan ka ng final assessment notice, tapos pag hindi ka kumibo, mababaligtad. Katulad po na nangyari sa akin, nabaligtad. Imbis na ang government ang may utang sa akin ng 7,795, nabaligtad. Nung in-audit ako na ngayon ang may utang sa government na 30,000 pesos. Mas malaki, di ba? So, ba't yung ginawa din yun, sir? Aside from my objective of getting the fund para to finance our refrigerator in our home,
I want to experience din the audit para ma-apply ko yung mga napag-aralan ko, which is na-apply ko naman. Nagpo-protest ako. Nag-protest ako sa final assessment notice, hindi sa preliminary assessment notice. At honestly speaking, yung audit nila ay mali-mali. So, nag-protest ako. Magpo-protest ka. Kasi pag hindi ka nag-protest, yung mali nagiging tama under estoppel. Tapos, imbis na government ang may utang sa'yo, katulad ko, 7,795, ako na ngayon may utang sa government, 30,000, saan ko kukunin yun ngayon? Diba? Saan ko kukunin ngayon yun? Nag-protest ako. So, my bottom line is, kung hindi kayo prepared dun sa audit, wag na po kayo mag-apply ng refund. Okay? Lalo na kung hindi kayo na-prepared, hindi tayo well-educated pagdating sa audit investigation ng ating Bureau of Internal Revenue kasi nag-apply tayo ng refund subject tayo sa mandatory audit. Mababaligtad katulad ko. At ang ibig sabihin po nito, itong tinuturo ko sa inyo under Revenue Memorandum Order 19/2015, sinasubject ng BIR yung mga nag-apply ng refund sa mandatory audit, dinidiscourage ng ating government yung mga taxpayers na mag-apply ng refund kasi cash outflow yon. Cash outflow, palabas na pera sa ating government. Objective kasi, cash collection. Collection, cash inflow ng pera sa ating government to finance our government projects. Okay? And building our nation. That is the correct naman. Kaya dinidiscourage nila. Ako gusto ko lang ma-experience yung audit. At the same time, gusto ko rin makuha yung pera. Kaya nga lang, kung hindi nga po kayo prepared at hindi kayo well-educated sa tax audit investigation ng BIR, as a consequence of choosing the refund, just in case your annual ITR has overpayment, I strongly suggest wag na po kayo mag-apply ng refund. Okay? Wag na po kayo mag-apply ng refund. So ano pala sinasuggest mo, sir? Tax credit certificate ba? Nabibigyan kami ng parang GC, tapos yun ang ipambabayad natin sa ating tax, kahit anong tax. Kasi sa tax credit certificate, pwedeng pambayad niya ng VAT, percentage, hindi lang income tax eh. So para siyang GC talaga. Kahit anong items yung bilihin mo, pwede mo siya pambayad. Okay? Kaya nga lang po, same lang. Same lang po ng refund yung TCC. Subject tayo sa mandatory audit ng Bureau of Internal Revenue under po ng Revenue Memorandum Order 19/2015. Kasi palabas yung pera din diyan. Instead na bayaran mo ng cash, hindi mo siya binabayaran kasi ina-apply mo yung tax credit certificate. Tama? So, wag na rin po kayong mamili ng tax credit certificate if you are not prepared sa ating audit investigation as a consequence of choosing our tax credit certificate and or the refund. Okay? Wag refund, wag tax credit certificate kasi yung dalawa na yan ay subject ng mandatory audit. Makikita nyo po yung tax credit certificate natin sa may bandang gitna na box. Yan o. To be issued a tax credit certificate or TCC. Okay? Wag na po yan. Lalo na kung minimum lang na amount, maliit lang. Ang gumagawa ng refund o tax credit certificate, yung mga malalaking company. Okay? Milyon. Okay? Minsan billion pa. Kasi sobra talaga may overpayment talaga or erroneous. Erroneous yung kanilang payment ng tax. So, nag-a-apply sila ngayon ng refund within 2 years. Within 2 years kapag erroneous. Okay? So, wag na po yan kung maliit lang naman yung ating overpayment katulad ko, 7,795. Unless you want to experience the mandatory audit of the Bureau of Internal Revenue and you want to apply, katulad ko, what you have learned in the audit investigation ng BIR. Real world experience. Hindi pinag-aaralan sa school. Real world siya. Okay? It cost me lang na 7,795 to apply what I have learned, okay, in the audit investigation of the Bureau of Internal Revenue. Okay? Ngayon po, isa na lang ang natitira. Okay? Isa na lang po natitira. Tingnan niyo po yung pangatlong option natin. Sa may bandang, sa may bandang dulo. To be carry over as tax credit. Pakigutan yung tax credit. Damputin nyo po yung annual ITR nyo. Wala po yan sa quarterly ITR ha. Wala po itong tatlong options na to sa quarterly ITR. Makikita nyo po yan sa annual ITR lang. Kasi yung quarterly ITR natin, estimate lang yon. Yung annual ITR, yun yung final. Okay? Yun yung final. So pag ito po ang pinili nyo, carry over, walang audit yan. Wala pong audit yan. Okay?
Ang ibig sabihin ng carryover, tingnan nyo po dyan, hindi po kayo makaka-receive ng letter of authority kagaya ng makikita nyo sa left side ng video natin kapag pinili nyo po yung carryover natin. Kaya ito po yung sinasuggest namin sa mga individual taxpayers or corporations na ayaw ma-experience yung audit investigation ng BIR kasi hassle, yung libro mo na walang laman, kailangan mo i-present, tapos pag piniresent po walang laman, penalty ka pa. Okay? Makikita pa ng Bureau of Internal Revenue. Tapos yung mga other accounting records mo, kailangan pang halongkatin kasi you have to substantiate, you have to satisfy the checklist requirements given by the RDO office. No, yung mga revenue officers na inutusan mag-audit ng books of accounts mo and other accounting records na makikita mo sa ating letter of authority. Okay? So pag ito po ang pinili natin, i-X-mark nyo lang po yan. And makikita nyo po, i-X-mark nyo lang yan or i-tick-mark nyo lang kapag EBIR forms ang gamit nyo online. Okay? Or EIPS. Kaya nga lang hindi pa po available ngayon sa EIPS yung mga annual ITRs natin na bago. Okay? Tick-mark nyo yan. Pag tick-mark nyo yan, ang ibig sabihin yan, hindi ka subject. Not subject to mandatory audit ng Bureau of Internal Revenue. At pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin yan as, ayun po, makikita nyo sa bandang taas, prior year's excess credits. Have you ever wondered when you are filling out your annual ITR, what is the prior year's excess credits? Ang ibig sabihin po niyan, overpayment in the previous annual ITR and you choose the carryover option. Pwede po natin gamitin yan sa next quarter natin, 2019, first quarter, 1701Q. Huwag muna kayo mag-file. The 1701Q deadline is May 15. Okay? And sa annual ITR din natin. So, imbis na may babayaran tayo, pwedeng wala na because of our carryover or mabawasan yung ating babayaran na income tax. So, para lang po ito sa income tax natin. Okay? So, gagamitin po natin yan doon sa prior year's excess credits ng ating quarterly ITR and annual ITR. And if you claim the prior year's excess credit, that means you choose in your previous annual ITR because you are overpayment, carry over. At you need to photocopy the first page of your annual ITR evidencing of your choice carry over dun sa ating next quarter, first, second, or third, or quarterly ITR or annual ITR. Attachment siya doon sa ating quarterly ITR next year, ngayong taon, first quarter ng 2018, just in case your 2018 annual ITR is overpayment and you choose carryover, ito na lang po ang piliin nyo. Ito na lang po ang piliin nyo kasi walang audit at pwede natin gamitin pambawas ng ating tax due. Sa next quarter, ngayong quarter, 2008-19, first quarter, second or third or annual ITR ng 2019 na mag-due ng 2020. That is the best move. If you do not want to experience audit investigation by the Bureau of Internal Revenue. Marami pong iba't ibang paraan or technique para po mapababa natin yung ating tax due in legal way. Legal way, hindi illegal. Kasi ang legal way, ibig sabihin in accordance with our tax code or tax law na pinapayagan tayo gamitin yon, katulad po ng prior year's excess credits natin. Okay? At legal yon. Ibig sabihin nun, matalino na tayo. Nag-aaral tayo. Okay? It's not enough. Tandaan niyo po ito. It is not enough to earn our money. Okay? It's not enough to just earn our hard-earned money. We have also to learn how to protect our hard-earned money. Not in illegal way, but in legal way. And one of the legal ways is yung ating prior year's excess credits. Just in case may babayaran kang quarterly income tax ngayong first quarter, second, third, or annual income tax return for the year 2019, gamitin mo yung prior year's excess credit mo pambawas or pang-eliminate in legal way. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay natuto tayo sa ating pag-aaral ngayon at pag-aaral lang po tayo. Okay? Kasi itong pong tinuturo namin sa inyo is unfortunately, hindi po ito tinuturo sa school. School is academic, theoretical. Ibang-iba, malayong-malayo ang real world sa academic world. I am a certified public accountant by profession. I experienced that a lot of times. Okay? Sad to say, nalaman ko lang after graduation. But
that is a opportunity because marami pa tayong dapat matutunan, lalo na kung nagbi-business ka. Okay? Whether you like it or not, we have to comply sa ating Bureau of Internal Revenue because meron tayong batas, tax code natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. I repeat, kung meron po tayong overpayment, we have 3 options. Overpayment ng ating annual income tax for the year 2018. We have 3 options: refund, tax credit certificate, or carryover. Under Revenue Memorandum Order 19/2015 ng BIR, kapag sinelect nyo po yung refund or tax credit certificate, mandatory po tayong mag-i-audit. Katulad ko po, nag-opt kasi ako ng refund, so in-audit ako. Nung in-audit ako, baka magaya kayo sa akin na baligtad ngayon. Instead na government ang may utang sa akin na 7,795, ako pa ngayon may utang sa government natin na 30,000 pesos plus. But do not worry, hindi naman siya naging final, executory, and demandable because nag-protest ako on time. At ang protest po ay dalawang klase yan. Request for reinvestigation or request for reconsideration. We will tackle that in a separate topic natin ng ATC video. Baka akala nyo lang, tax compliance lang ang alam namin. Alam din po namin ang tax audit, tax mapping, offline kandado. Hindi pa nga lang tayo gumagawa ng video kasi inuuna natin to because malapit na yung deadline. Okay? Applicable po ito sa ating annual ITR. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo sa amin. So, ang piliin nyo na lang po ay carry over para po magamit natin siya in the next quarter or annual ITR as prior year's excess credit. Makikita nyo po dyan. Okay? Pambawas po yan ng ating tax due. Okay? Just in case meron po yung negative doon sa ating bottom line ng ating annual ITR. Yan, yung bottom line po, yung may total amount payable. Just in case negative po yan or overpayment po nakalagay, opening close parenthesis, overpayment. These are our 3 options. And if you do not want to receive audit investigation from the BIR and you are not well prepared or educated in the audit investigation of the Bureau of Internal Revenue, I strongly do not recommend the refund or tax credit certificate because again, you will be subject to mandatory audit by BIR. Alam niyo naman siguro yung audit, katulad ko nangyari sa akin. Pero na-experience ko, yun ang real world. Okay? And I suggest carry over na lang para maging prior year's excess credits. Pambawas ng tax due mo ng first quarter 2019, second quarter ng 2019, third quarter ng 2019, annual ITR ng 2019. Just in case may overpayment ka. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay natuto kayo at na-educate namin kayo. See you in our next videos po sa mga other ATC videos natin. If you want to learn more, panoorin nyo po yung iba nating free ATC videos in our YouTube or Vimeo or our Facebook page, Accounting Tutorial Center po. Okay? And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. The best preparation for tomorrow is doing your best today, by H. Jackson Brown Jr. Okay? So, prepared lang tayo. Prepared. So, kung gusto niyo pong matutunan yung audit investigation, audit investigation ng BIR, yung rules and regulations, there are a lot of sources in the internet. Pwede kayo magbasa-basa. Kung naiintindihan nyo yung binabasa nyo, you may attend seminar para in the future, just in case masubject yung ating company sa audit investigation, prepared tayo. Okay? Doing your best today. Sabi ko nga, it is not just earning our hard-earned money. We have also to learn how to protect our hard-earned money. You know, I know, okay, what I am saying. There are a lot of people inside or outside of the BIR who are making us milking cow. Siguro na-experience nyo na o meron kayong kakilalang na-experience na. Kasi marami po kaming mga participants, students, na ganyan ang problema. And the only way to overcome that is to educate ourselves, wala nang iba. Kasi kung hindi kayo kikibo, hindi kayo mag-fight back in terms of educating ourselves,
telling them that we are educated, na hindi nila pwedeng gawin sa atin yung basta-basta lang. Yung ating pinagkabuhayan, na kung saan yung ating family na umaasa, yung ating mga employees din, and other community na umaasa sa ating business, ay mawawala na lang ng parang bula. Okay? Dahil ginagatasan ka ng buhay. Tandaan niyo yan. At ayaw po naming mangyari sa inyo yan. Okay? Kaya ini-educate po namin kayo. Huwag niyo na pong hintayin mangyari yan. Do our best today so that tomorrow or in the future, we are prepared. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po kayo tinatakot. Okay? Ini-educate po namin kayo sa mga nangyayari sa real world. Tunay na buhay. Okay? Please like our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Diyan nyo po i-send yung mga further questions nyo or inquiries. Diyan po kami mabilis mag-reply. So, wag muna po kayo mag-message sa ating YouTube kasi medyo matagal kami mag-reply doon, hindi kami lagi naka-open doon. Diyan na lang po sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Like nyo po, follow nyo. Marami po tayo dyan mga helpful information. Okay? In our Facebook group, Real World Bookkeeping, open and close parentheses, ATC. Join na po kayo sa ating Facebook group even if you are not RWB book owners. Open po yan sa lahat. Marami po tayo mga helpful files na ina-upload. Hindi kasi pwedeng mag-upload ng files sa Facebook page natin. So, gumawa tayo ng Facebook group. Okay? Join na po kayo dyan. I-accept namin kayo. And our RWB book owners, yung mga may-ari or nag-invest sa ating RWB books, Real World Bookkeeping books, what we are teaching in our books are real world. Kung ano yung ginagawa sa real world, yun yung pinag-aaralan natin dito. Kaya ang tawag sa kanya, RWB books, Real World Bookkeeping books. Okay? Join na po kayo sa ating Facebook group. Exclusive lang yan sa atin. May mga exclusive files lang yan sa atin. RWB book owners po, RWB book owners, Facebook page. Join na po kayo, accept po namin kayo. Para lang po yan, exclusive Facebook group sa aming mga investors ng RWB Books. Okay? Sir, bakit investors tawag mo sa kanila? Because education is an investment, not expense. Okay? Pag sinabi mo kasing price, okay, ang nasa isip ng tao or mindset ng tao ay gastos lang yan. Pero pag sinabi mong invest, ang ibig sabihin yan, kikita ka in the future. Tama? So, this is an investment, not purchase price. Paano kayo kikita dito, sir? Paano tayo kikita? You will save a lot of money. Diba sabi ko sa inyo, it is not just important to earn our hard-earned money, it is also equally important to learn how to protect our hard-earned money. We can protect our hard-earned money by educating ourselves, kailan ang deadline, ano yung BIR forms na gagamitin, okay? Ano yung mga iba't ibang BIR forms, ano yung bago na, ano ba yung dapat, kasi pinipenalty ako. Mag-aral po tayo. Okay? In our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, please subscribe now on our YouTube channel for additional pre-ATC videos and trailer. May mga trailer po tayo dyan sa ating ATC videos para sa mga online ATC videos ng ating RWB books po. Okay? Accounting Tutorial Center po. Like nyo na po. Yan. Subscribe pala. Ako pa rin makikita nyo dyan. Ako pa rin. Hanggang sa makakita kami ng some people na whose passion is same with us, educate yung mga tao to empower them. Okay? And our Vimeo channel, please follow us on our Vimeo, Accounting Tutorial Center pa rin. If you want to watch our pre-ATC videos on Vimeo, okay lang naman po. Same contents lang yan ng ating YouTube. Panoorin nyo na po yan. Okay? And online na po tayo, hindi na po tayo nagtuturo from place to place, from location to location ng seminars natin. So, naisip po namin, mag-online na lang tayo. So, yung ating mga libro or RWB books, if you're aware, ay may kasamang online ATC videos. Hindi nyo kailangang basahin to para pag-aralan kasi kami mismo ang mag-i-explain sa inyo kung paano to gagamitin. At free na yon, package na po yon. Okay? Isa sa mga libro namin, ito yung hawak-hawak ko, RWB Books, How to File and Pay Your Taxes. Kung gusto nyong matuto, nagsisimula pa lang kayo,
Gusto nyo ma-check kung tama yung ginagawa ng accountant nyo or bookkeeper nyo or kung sino mang tao na yon na nagpapapirma lang sa inyo ng tax returns? Mag-aral po kayo. One set po ito, isang practice set. Nandito po yung mga BIR forms natin. Ito yung pagpapraktisan natin, hindi yung business nyo. At isang lecture set, nandito yung mga data at yung lecture natin. Dalawa po yan, isang set po yan. May kasama po yung ballpen and educational quote bawat isang libro. The investment fees, hindi purchase price, ay 4,999 only po. 4,999 investment fee, ang tawag po dyan ay lifetime investment. Because education is an investment, not expense. Kaya nga tayo pinag-aral ng mga magulang natin kasi gusto tayo magkaroon ng magandang kinabukasan. So nag-aral naman tayo. Only to find out that in traditional school, malayo sa real world. This is real world bookkeeping, RWB books. What are we doing in the real world? We are teaching, educating you in our RWB books. Pwede na po tayo mag-aral anytime, per topic, kung anong gusto nyo pag-aralan. Basta meron tayong internet, okay? Online na po tayo. Hindi nyo kailangan basahin kasi meron tayong online ATC videos na kasama dito, nakapackage na mag-i-explain sa atin sa bawat BIR form na kailangan nating ipasa. Kung ano lang po yung applicable sa inyo, yun ang pag-aralan nyo, okay? And we have unlimited RWB support. You can message us, inquire us, question us on our Facebook page po. If you are our RWB book owners, unlimited po yun. Okay? And kung gusto niyo pong matutong mag-record ng transactions in your books of accounts or bookkeeping, nag-offer din po kami ng bookkeeping. Isang set po yan. One lecture set. May data pong kasama yan. May mga resibo yan. Actual resibo ng sales at expenses na i-record natin. Hindi yung listahan ng transactions, kundi mga actual sales and expenses na i-record natin sa books of accounts natin. Kasama na po dyan yung cash receipts journal, cash disbursement journal, general journal, and general ledger na ituturo namin sa inyo isa-isa. Step by step. Hindi po namin ituturo sa inyo lang isang buong video lang. Isang video lang, hindi. Step by step, nakahati po yung videos natin. Marami po yan. Para mapag-aralan talaga natin ng gusto. Kung kailan kayo available, pwede na po tayo mag-aral anytime. Basta may internet access tayo at RWB books natin. 4,999 din po yung investment fees natin yan. Lifetime investment na. Okay? And our financial statements, RWB book, lalo na sa mga required mag-attach ng annual financial statements. Yung ating financial statements po ay in accordance with the BIR rules and regulations yan. Isang set yan. May format na po tayo dyan na ituturo namin sa inyo. Meron niyang income statement, statement of changes in equity, balance sheet, cash flow, and notes to financial statement. 5 yon, hindi 2, hindi 3. So kung 2 lang po ang components ng financial statement nyo na naka-attach sa annual ITR nyo, i-prepare nyo na po yung penalty natin. Kasi may violation tayo. Kulang yung ating pinasang financial statement. 5 yon, hindi 4, hindi 3, hindi 2, hindi 1, 5. Okay? Kung gusto nyo pong matuto, dyan sa ating RWB book, How to Make Your Own Financial Statement for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. At the same time, malalaman nyo na rin po kung kumikita ba yung ating business or hindi. How can we decide kung mag-branch out tayo o hindi? Okay? If we do not know if our company is profitable or earning or losing. Okay? Kami po, good news. Mag-start na po tayo ng branch out dito sa Olongapo City, either sa SM or Ayala. By mga bandang July or October po. Mag-start na po tayo ng branching out. Why? Because we are seeing in our financial reports, financial statements, good news, profitable tayo, and we are, aside from that, the main reason is we are helping a lot of people. Those people who are willing to learn. Hindi po namin kailangan dito ng CPA. Ako po CPA. Hindi ko po alam dati yan nung pinasa ko yung board examination ng October 2013. Useless. But that's not the end. I started growing by developing myself by learning more. Okay? Hindi po namin kailangan ito na bookkeeper or knowledgeable in accounting or taxation. Useless din po yon. What we required in our online learning program, in our RWB books, in our personal development, or kasi if we stop learning,
our business starts dying. Kasama na mamamatay yun kapag we stop learning. Okay? So, our RWB books po ay learning by doing. Step by step, matututo po tayo dito, step by step. Okay? And our Train Law, we have Train Law, RWB book, Train Law, and other tax updates. Ganun din po yan, 4,999. Huwag muna po kayo mag-file and pay ng first quarter 1701Q or 2551Q. Mag-strategize muna po tayo. Mag-strategize muna tayo. Ang tawag doon ay tax strategy or tax planning. Kung ano ba ang mas maganda sa atin. 8% ba? 40% ba? Or allowable itemized deduction? Diyan po natin yung pag-aaralan sa ating Train Law at iba't ibang tax updates. Okay? 4,999 din po yan. May kasama na po yung mga online ATC videos. And maraming salamat po sa inyong lahat. My name is Mark Lord M. Bumagat. I'm a certified public accountant by profession. But as I said kanina, hindi namin requirement yon. Ang requirement namin dito sa aming school, okay, kasi parang school tayo, ini-educate namin kayo, pero online na tayo and mayroon tayong support. Yung pinag-aaralan natin ay may libro tayo, okay? Para tayong school, okay? CPA license is not enough. We need to learn more because sabi ko nga, academic world, traditional school are malayo sa real world. Unfortunately, nalaman ko na lang yan after graduation. Sana nalaman ko na nung nag-aaral pa ako. Okay? Para nakapag-advance ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lodan Bumagat. Yan ako. Na laging nagsasabing, be educated and you will be empowered. Mag-aral po tayo, okay? Because if we stop learning, our business starts dying. You will realize that siguro kapag nagbayad na kayo ng penalty or what, kailangan natin mag-aral. Okay? Maraming salamat po. If you have further questions regarding our topic today, or even if other topics, please send us on our Facebook page po, Accounting Tutorial Center, at masaya po kami tulungan kayo. Even if hindi po namin kayo investor sa ating RWB books. Tumatanggap po kami ng free consultation sa ating Facebook page. Okay? Hindi po kami nagtuturo ng theoretical. Hindi kami nagtuturo ng sabi ni RDO, sabi ni Assistant RDO, sabi ng BIR, sabi ng Revenue Officer. Doon tayo mag-i-stick sa legal basis. Yun ang tama, yung legal basis. Bibigyan namin kayo ng mga legal basis. Yun yung bala natin just in case magkaroon ng conflict sa real world. Ginagamit din po natin yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lodan Bumagat, na lagi nagsasabing, pakisabi din po sa iba, be educated, and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa other videos natin. At yung mga RWB book owners po namin ng mga iba't ibang libro, please watch and learn now at your free time or own time yung mga online ATC videos natin to watch and learn the contents of our RWB books po. Pwede nyo na pong pag-aralan yan anytime, anywhere, paulit-ulit, basta may internet ka at willing kang matuto. Hindi po namin kailangan ng CPA, accountant, lawyer, advisor, or bookkeeper. Kailangan po namin dito sa school namin, Accounting Tutorial Center, willingness to learn. I am willing to learn. I learn a lot, but I do not know all. What I know is, kailangan ko marami pa akong dapat matutunan. Okay? Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa other videos natin. Bye-bye!